So good day everyone. So I'm Edison Hero GD Zone from BSC 3A and I want to report all about the influence line in the structural theory. So it is the one of the problem of the influence line. So the problem 6-34. So a uniform live load of 0.2 kip per feet and a single concentrated live force of 4 kips are placed on the floor beams. So, determine the maximum positive shear in panel DE of the girder and the maximum positive moment at H. So, ito yung figure ng problems. So, ganito. So, ang D dito is nakasupport siya and the G is may support reaction din ng G pati ang D. So, kukunin natin ang given nito which is the LL or the live load is equivalent to 0.2 kips per feet. So, nakikita yan siya dito. So, the uniform live load of 0.2. And the SL is the single concentrated live force is equivalent to 4 kips which is nakikita rin sa problem. So, ang hinahanap natin is kukunin natin ang maximum positive shear ng panel DE and the maximum positive moment ng H. So, ang una nating kukunin is the maximum positive shear ng panel DE. So, the letter A is referring to the influence line for the shear in panel DE shown in figure A. So, the maximum positive shear is ganito. So, ganito ang kanyang FDE. FDE ng maximum positive shear ng panel DE. So, nagtataka kayo kung bakit 0.667 ang kanyang maximum shear ha, hindi maximum positive shear, which is because uh, sa pagkuha ng maximum shear is kailangan natin kukunin yung distance from 6 to 0. Bakit? Kasi kukunin mo yung maximum shear niya, kukunin mo yung pinakataas or pinaka max ng kanyang shear. And then meron naman tayo given naman ng live force natin which is the 4 kips. So the maximum shear is equivalent to to SL is over 2 distance from 0. So the 4 so equivalent to 4 over 6. So the 4 over 6 is equivalent to 0.667 kips per feet. Kaya naging ganyan. So bakit ganito? Kaya siya ganyan kasi since na symmetrical siya, kasi same na sila ng distance 6 din dito, 6 din ng pagitan dito, 6 din ng pagitan, lahat 6. Kaya naging 0.667 kips per feet yan siya. So, sa 0.33 naman, alam nyo naman siguro kung paano kukunin ito. So, to get 0.333, so, gagamitin natin ng RNP since na nakuha natin ng maximum shear. So, sa 0.667 is over to 18 minus 6. Bakit 18 minus 6? Kasi, from 18, kasi ang 18 dito is doon nag-close yung shear niya. So, minus natin doon sa kung saan nakalocate yung maximum shear which is the 6. So 18 minus 6 is equivalent to 12. So 0.667 over 12 is equals to x. So ano ba yung x doon? Yun na yung 0.33 dapat ang sagot dito. So ang tinitignan lang natin is for checking kung magtutugma ba itong 0.33 dito sa pagkuha natin ng RNP. So is over to 18 minus 12. 18 pa rin siya kasi doon nakalocate yung doon nag-close yung triangle, pero minus 12 na siya kasi kung saan nakalocate yung x which is the 12. So 18 minus 12 is equivalent to 6. So the the 6 times 0.667 over 12 kasi cross multiply mo yan. So ang magiging ang palabasan is 0.33. So same lang doon sa problem natin. So hindi tayo mahihirapan dito kasi ano siya, symmetrical ang kanyang figure. So proceed na tayo. So ito ang magiging sunod na figure natin. So since na kukunin natin ng
maximum positive shear. So kukunin natin yung area ng bawat shear. So sa nakikita nyo, dalawa lang ang area nito, dalawa lang ang area ng nasa figure. So A1 and A2. So since alam natin yung area ng triangle, which is the 1/2 times base times height, times yung live load niya, which is the 0.2. So nandun sa given. So plus ganun din area ng 2 times live load, which is the 0.2. So ngayon i-convert natin siya sa pagkuha natin ng maximum positive shear ng maximum positive shear ng DE. So which is the equals to, pero may dadagdag tayo, which is the maximum shear. So kukunin natin yung maximum shear, which is na-solve natin kanina na 0.667. So the 0.667, yun yung 0.667 times ang SL niya, which is the single concentrated live force, is equivalent to 4 kips, kaya naging times 4, plus 1/2 times 18 minus 0. 18 minus 0 kasi from 18 kasi is equivalent to 0 kung saan nag-close yung kanyang pagka-triangle niya. So 18 minus 0, kaya naging 18 minus 0 times 0.667 kasi yun yung maximum height ng triangle, times 0.2, yun na yung live load, plus 1/2 times 36 minus 18, ganun pa rin kasi 36 siya nag-close dito sa right side, tapos nag-close din siya ng pa-triangle din ulit sa 18. So kaya naging 36 minus 18 times 0.667 pa rin kasi yun din ang maximum height ng A2, times 0.2, ganun pa rin. So ang kinalabasan is equivalent to 2.668 plus 1.2006 plus 1.2006. Bakit same itong dalawa? Kasi ang 18 minus 0 pati 36 minus 18 is same lang, sagot 18 pa rin yan. So 9, so 18, kalahati ng 18 is 9. So 9 times 0.667 times 0.2, ganun pa rin, kaya same sila ng sagot dito. So ipa-plus na natin yan, which is the 2.668 plus 1.2006 plus 1.2006. So the maximum positive shear ng panel DE is equivalent to 5.069 kips or 5.07 kips. So nakuha na natin yung maximum positive shear ng panel DE. So proceed na tayo sa pangalawa, which is kukunin natin yung maximum positive moment ng H. So referring to the influence line for the moment at H is shown in figure B. So the maximum positive moment is ganito rin ang kanyang FBD. So sa mga nagtataka bakit 3 ang maximum, tsaka nakalocate siya banda sa may H, sa may sa may E, or ay sa may sa may F, kasi saan ba tayo nagmo-moment, 'di ba, sa H. So kaya ganyan. And then bakit hindi siya paakyat siya, kasi moment H ano bang itsura ng moment H kapag kapag moment, kapag kukunin natin yung maximum moment niya, 'di ba, straight lang. So kaya naging ganyan ang itsura niya. Tapos since na symmetrical din yun lahat, so madali na lang kukunin yung kanyang maximum moment. So sa pagkuha natin ng maximum moments, kukunin natin yung distance from 24 to 18 kasi naka-create siya ng triangle. And then another din sa 30, sa ganun din sa kabilang triangle sa my right side, which is the 36 minus 30, kaya naging 6 pa rin yan. So the 3, so the 6 times 6 over 6 plus 6, kasi xy over x plus y yung equivalent ng maximum moment. So 36 over 12, ilan ba? So 3 kips per feet. So kaya nakuha yung 3 doon sa pinakataas. So ang susunod natin kukunin is yung area.
So nagtataka kayo bakit hindi natin nakuha yung area doon sa may 0 to 18 banda. Kasi nga positive, which means ang kukunin lang talaga natin is yung positive na triangle. Kasi ito is pa-negative na to eh. Negative na yung kanyang maximum height. So hindi natin pwede kukunin yan. So ang kukunin lang natin is positive, which is the A1, the A2, and the A3. Kasi merong triangle, merong pa-box or pa-rectangle, o meron din pa-triangle ulit, pa-right triangle. So ganun pa rin sa una, kukunin mo lang yan, area 1, area 2, and area 3. Ita-times mo lang siya by live load, ganun pa rin. So sa 0.2, which is the 0.2. So kukunin natin ang maximum. So sa pagkuha natin ng maximum positive moment ng H is equals to maximum moment, the maximum moment, which is the 3 yung nasolve natin kanina, which is dito sa left side banda. And then i-times natin siya sa SL ulit. Ganun pa rin ang process, same lang din sa pagkuha rin natin ng shear, maganyan din ang process. Pero may madagdagan lang dito na equation, which is kasi tatlo yung area dito, ikumpara mo dito na dalawa lang. So dito is A1 is times plus A1 times live load plus A2 times live load plus A3 times live load. So i-convert na natin siya, which is the 3, the maximum moment is 3. So 3 times 4, 4 kasi yun ang nasa given, 4 ang single concentrated live force. So i-plus natin siya sa 1/2 times 24 minus 18. Bakit 24 minus 18? Kasi yung sa A1, 'di ba, ang from 24 nakalagay diyan na distance to 18 lang. Kasi hanggang doon lang sa 18 yung pagkaano ng triangle niya. So i-minus lang natin yan, kukunin lang natin ang distance niyan. So 24 minus 18 is equivalent to 6 times 3, kasi 3 yung kanyang maximum height, times 0.2 plus ito. Bakit nawawala na yung 1/2 dito sa A2? Kasi nga hindi na siya triangle. So kuan na siya, yung rectangular na siya. Kumbaga uniform load na siya. Rectangular, yung area ng rectangle natin is ano bang area ng rectangle natin, 'di ba? Ano lang, length times width lang, ganun. So ang nakalagay dito is 30 minus 24. Kaya naging 30 minus 24 kasi from 30 up to, kukunin natin yung distance from 30 to 24. So 30 minus 24 is equivalent to 6. 6 times 3 kasi ganun pa rin, 3 pa rin ang kanyang maximum height. And i-times natin siya ulit sa 0.2 plus ganun pa rin sa pangatlo, pero may ibahin lang, which is the 1/2 times 36 minus 30, kasi 36 yung pinakadulo. Tapos kukunin natin siya from 36 to 30, kukunin natin ang distance nito. Kaya naging 36 minus 30 times 3, kasi 3 yung maximum height niya, times 0.2. So isusunod natin siya isa-isa. So 3 times 4 is equivalent to 12 plus 1.8, kasi 1/2 times 24 minus 18 times 2 times 0.2, which is the 1.8, plus the 3.6 is the 6 times 3, 30 minus 24 times 3 times 0.2 is 3.6 pa rin, ay 3.6 plus 1.8, which is the 1/2 times 36 minus 30 times 3 times 0.2. So 36 minus 30 pati 24 minus 18 is same lang. Kaya same lang ang sagot niya, which is the 1.8 and the 1.8. And ipa-plus na natin yan. So the 12 plus 1.8 plus 3.6 plus 1.8. So makukuha na natin ang kanyang maximum positive moment ng H, which is equivalent to 19.2 kips times feet. So yun lang. Salamat.